If you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. Guys, Alden here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So guys, pag-usapan natin muna ang NBA playoffs. Sa pag-usapan muna natin ang East Conference Finals. Ang magkalaban ay Indiana Pacers at Boston Celtics. So ang Boston Celtics nga ay 2-0 na, sila nang nakakalamang. Pero yung nga game 3 sa Indiana Pacers na tingin natin ba maganda magiging laro ng Indiana? Makabawi ba Indiana Pacers sa home court nila? Na-injured daw si Haliburton nung 4th quarter, so questionable pa kung lalaro siya sa game 4 sa game 3, di ba? Pero yun na nga, natutuwa na ako kasi game 2 kasi makers ang Boston Celtics. Lagi silang natatalo ng game 2 pero ngayon naging 2-0 na, diba? So kasi pag di naman home court din ng Boston, medyo maganda nilalaro nila. So feeling ko game 3 baka manalo Boston Celtics. So pag-usapan naman natin ang Western Conference Finals. Ang magalaban na yung Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks na bastusan ang ginawa nila Kyrie at Luka Doncic. Nanalo sila sa home court ng Timberwolves. Naka 2-0 sila. Pero nakita natin to nung laban nila ng Denver Nuggets, yung Minnesota Timberwolves, diba? Nanalo ng 2 beses yung Denver sa Timberwolves. Tapos sa court ng Denver, nakadalawang panalo ang Minnesota. So hindi naman kasi to sila Jokic, hindi naman to sila Aaron Gordon. So tingnan natin kung may advantage yung home court para sa Dallas Mavericks. Pero for me, prediction ko magiging Dallas to. Feeling ko 3-0. So guys, kayo ba? Sino mananalo sa game 3 sa East at sa West? Indiana ba or Boston sa East, or Minnesota at Dallas Mavericks sa West? Share your thoughts in the comment section guys. Pag-usapan natin to. So syempre guys, pag-uusapan natin ang PBA kahit alam nating mas tutok tayo ngayon sa NBA, di ba? Mas may thrill talaga. Pag-uusapan natin ang SMB at Rain or Shine. So yun na nga no, hindi na sorpresa talaga at na-sweep ng SMB ang Rain or Shine. Pero nung game 4, di ba, laki ng laman ng Rain or Shine. Pero alam mo na, super team to. Junmar Fajardo, nandiyan si Mota Otua, si J. Perez, sila Lassiter. So kinaya nila, nahabol nila yung malaking lead. At pinauwi nilang luhaan ang isang independent team na Rain or Shine nila Painter, sila Coach Xieng Yao. So ayun na, Matic, SMB, Matic naman, alam natin na abot ng PBA Finals yan. Junmar Fajardo pa ba? Sino ba tatalo kay Junmar Fajardo? Wala naman, diba guys? So sa kabila naman naging 2-2 sa laban ng Meralco Bolts at Ginebra San Miguel. So tie na nga guys, intense talaga. Alam niyo naman siguro na for me ginagatasan nila tong game na to kasi nga nandun ng Ginebra San Miguel. Yun nga, siguro abot talaga ng game 6 or game 7 bago matapos. Ako for me, syempre alam naman natin Ginebra maglalaro, so alam natin mapupuno na naman ng arena. Matupuno yan kahit saan ba, sa Cavite, sa Pasig, or sa Taguig, sa QC. Naman natin sa playoffs ang inaabangan talaga yung Ginebra San Miguel. So kahit 1 game lang yan, marami pa rin manonood guys, kahit walang kasabay na ibang games. Pero tingin ko kaya na may momentum na tong Ginebra San Miguel. Wag lang sila magpabaya sa tres katulad nila Alin Maliksi pag uminit yan, di ba? Madedelikado talaga ang Ginebra sa Meralco Bolts. Pero feeling ko kayang-kaya to ng Ginebra, siguro abot ng game 7 pero Ginebra ako guys. So guys, ang prediction ko nga ay San Miguel versus Ginebra sa final, sister team na naman, rivalry game. So kayo guys, ano ba comment nyo sa PBA playoffs? Share thoughts in the comment section. Pag-usapan natin to.
So guys, merong news na dalawang Pinoy import natin na nasa ibang bansa ay nirelease na kanilang mga team. Una dito ay si Ren Sabando na nirelease ng team niya sa Korea. Hindi ko alam kung anong pangalan ng team pero yun na nga, narelease na daw siya. Ang isa pang na-release ay si Terdy Ravena. Alam natin si Terdy Ravena ang una nag-Asian import sa atin talaga. Kumbaga si Terdy Ravena yung nag-start After niya, sunod-sunod na, dami na nag-i-import na Pinoy sa Japan, sa Korea. Pero yun na nga, nirelease na si Terdy Ravena na kanyang team sa Japan. So ano next kanilang dalawa guys? Tingin ba sa Japan pa rin sila mag-i-stay at sa Korea? Or babalik na sila sa Pilipinas? Tsaka napansin ko rin ngayon sa trend na parang wala na nagiging Pinoy import sa Japan at sa Korea. So maybe tapos na yung era talaga ng mga Pinoy import sa Japan at sa Korea. Hindi na sila kinukuha doon. Sa tingin nyo guys, tapos na kaya? Or meron pang mga pupunta doon? Pero kung sakali hindi na sila mag-ibang bansa katulad ni Terdy Ravena at si Ren Sabando, tingin nyo guys, magpupunta na ba siya sa PBA? Or magmamatigas sila, siguro susubukan nila sa MPBL. Kasi meron naman mga few teams sa MPBL na kaya magbigay ng magandang kontrata, ng magandang sweldo katulad ng Manila Stars, 'di ba? Kayang-kaya nila kunin sila Greg Slaughter, sila Carl Brian Cruz, sila Araba Aloseni, tsaka backup nila yung SGA. Tingnan natin baka kaya ng MPBL, kaya ng Manila Stars o kaya sa Pampanga, di ba? Si Delta Pineda, nakuha niya sila Encho Serrano, sila Justin Baltasar. Pero kung sakaling yun na nga, gusto nila talaga ng high level na game talaga, yung mga kakalaban na malalakas, syempre dediretso na sila sa PBA. So may possibility na sobrang lakas ng PBA draft this year, no? Kasi nga, may rumor na nga si Kai Soto, di ba, na madadraft daw siya. Or si Justin Baltasar. Tapos ngayon si Kobe Paras, parang walang news sa kanya, hindi siya nag-i-import sa ibang bansa. Baka siguro ito na yung right time para kay Kobe Paras na pumunta siya sa PBA. Isipin mo, magpa-draft sila Kai Soto, sila Terdy Ravena, Kobe Paras, sila Justin Baltasar, Ren Sabando. Kung sakali magpa-drop to mga tao to guys, syempre lalong lalakas ang PBA. Ang nakakatakot lang, i-farm sila ng SMC at MVP Group. Doon na naman sila pumunta, doon na naman sila syempre mas malaki sweldo doon. So sa tingin nyo guys, dapat ba maglaro sila sa Pilipinas, sa PBA, or mag-import pa rin sila? Baka kaya pa nila sa Japan, bata pa naman sila, 'di ba? Sa Korea, madami pa opportunity doon, or sa Europe. Malay nyo, 'di ba? May mga offer sa nila doon. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you in the next video.